Iganarestado ang dalawang sangkot umano sa investment scam na aabot sa 100 milyong piso. Ang isa sa mga suspect, nagpakilala umano na cryptocurrency king. Aminado ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na mahirap mahuli ang mga suspect sa likod ng mga scam online. Saksi, si Marisol Abduraman. Napasakamay ng mga operatiba ng PNP-CIDG sa Parañaque ang dalawang suspect sa panluloko at pagtangay ng mahigit 100 milyong piso. Inaaresto namin kayo sa paglabag sa Article 315, swindling or estafa. Nagpakilala umanong cryptocurrency king ang suspect na si Vance Joshua Tamayo. Secretary naman daw niya si Jerome Viñas Laris. Si Tamayo ang nanghihikayat daw sa mga biktima na mag-invest sa kanyang cryptocurrency account nang di bababa sa 1 milyong piso. So ang kanyang promise with the complainants is the investment shall earn monthly interest of 4.5%. Pag kumagat ang mga biktima, nagpi-pay out si Tamayo sa umpisa ng hanggang 2 beses, saka biglang maglalaho. Ang isang biktima natangayan daw ng nasa 50 milyong piso. Itong complainant, nahinto ang communication niya with the suspect. So after 1 year, saka lang nag-contact itong suspect sa kanya. And the suspect was asking for another 826,000 processing fee. Sabi ng CIDG, nasa 10 biktima pa raw ang handang maghabla. Bukod sa reklamong estafa, may dagdag asunto pa ang dalawa matapos makatakas sa unang entrapment laban sa kanila noong Martes sa Makati City. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect. Nananawagan ang mga otoridad sa iba pang mga nabiktima na lumutang at maghabla rin para mapalakas ang kaso. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, bukod sa malaki ang kita sa scamming, hindi rin basta-basta nahuhuli ang nasa likod nito. Nakatago ka na sa fake identity tapos naka-online ka pa. Even sa record ng Philippine National Police, mas mataas ang scamming, ang online crimes natin kaysa sa ordinary crimes. Ipinakita ng PAOCSI kung gaano kadaling mag-register ng SIM card kahit pa ang ginagamit lang ay cartoon character. Okay na po si Bart Simpson, may registered SIM card na po. O di kaya, character na hangos sa anime na ang address ay mga random letter lang. Ipinakita ang proseso gamit ang equipment na ito na nakuha nila sa mga raid. Kaya raw nitong mag-produce ng 64 pre-registered SIM cards at a time. Hindi masabi ng PAOCSI ang eksaktong bilang ng mga nagagawang pre-registered SIM card na nagagamit sa iba't ibang klase ng scam. Pero libo-libo raw ang nagagawa araw-araw. Kaya payo ng mga otoridad maging alerto at huwag magpapaloko. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.